unang lahat ha, siguro ngayon naman alam nyo na sa gitna ng pagpapanggap ng Malacanang 11+1 na sila ang tunay na mayorya ng Senado, ang katunayan ay sa ating saligang batas, sabi na ang Senate President kinakailangan merong majority vote ng lahat ng mga senador. Yan ay 13 votes. At sa ngayon, walang ibang tao na merong 13 votes kung hindi si Alan Peter Cayetano. Kaya bagamat sinasabi nila na nabakante na raw ang posisyon ng Senate President at ang acting Senate President at ang Senate President pro tempore raw ay si Sherwin Gatchalian, alam natin na walang legal na basihan yan. Alam din natin na sa saligang batas ang nakasulat mayorya ng lahat ng miyembro ng bawat kamara ang quorum. Again, sa Senado, ang quorum ay 13. At dahil walang 13 na senador na bumoto sa kahit sinong tinalaga nila bilang bagong committee chairman among others ng Blue Ribbon Committee, alam natin na nananatiling chairman ng Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano at nananatiling chairman ng subcommittee on flood control scam si Senator Marcoleta. Pero heto, sa gitna rin ng mga salisalita at mga balibalita na at least itong Joel Villanueva na dati nang sinabi ni Ombudswoman Conchita Carpio Morales na dapat matanggal sa posisyon at mapigilan na umupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno dahil sa korupsyon, ay sasambahan daw ng kaso ng ombudsman para sa plunder dahil nga sa plunder mga flood control projects dyan sa kanyang probinsya ng Bulacan. Pero sabi ng ating bubuit, nakipag-usap daw ang mag-ama kay Liza Tanas at ayun nga po, ang sabi, sige, mawawala ang kaso mo, gaya ng nawala na ang 3 sa 5 kaso ni Chis Escudero kung ikaw ay sasapi sa Sherwin Malacanang Block, no, para maging tunay na minorya. Ngayon kasi, ngayong bumaliktad na si Chis Escudero dahil din sa mga kaso niya at 3 sa 5 kaso niya, ang resulta ay na-dismiss dahil sa kanyang paglipat, meron ng 12 ngayon ang BBM Senate. So kung totoong balibalita na babaliktad itong Joel Villanueva, makaka-13 na sila at legal na nilang mapapalitan si Alan Peter Cayetano. Siyempre, kung totoo na meron na silang 13, talagang wala tayong magagawa. Nakasaad yan sa saligang batas, sibak itong si Alan Peter Cayetano at ang pamumuno ng Senado sa panahon na lilitisin si VP Sara sa Senado ay mapapasakamay ng mga aliado ng presidenteng bangag si Marcos Jr. Ngayon, ang problema, dahil naka-adjourn sine die ang Kongreso, walang formal na plenaryo para maging forum na mapalitan itong si Alan Peter Cayetano. Ang problema, kinakailangan nilang palitan dahil nga kinakailangan nila sunod-sunuran sa Malacanang ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Bakit? Kasi yung presiding officer magdidesisyon kung dapat bang tanggapin yung mga dokumento na galing sa AMLAC na nakuha na walang basbas ng hukuman. At sang-ayon sa ating saligang batas, talagang yan po ay inadmissible for any proceeding for any purpose. So ang desisyon kung yan ay aacceptin o tatanggapin bilang ebidensya ay nasa presiding officer. Narito rin yung issue kung dapat bang makapagbigay testimonya itong nakakulong dahil sa kaso na kidnapping for ransom na si Ramil Madriaga. Well, ang sinasabi ni VP Sara, wala naman yang Madriaga na yan dun sa kahit anong complaint na naisampa bilang basihan ng articles of impeachment laban kay VP. So, dapat hindi siya payagang magbigay testimonya. Ang magdedesisyon muli kung yan ay papayagan ay ang presiding officer na ngayon ay manggagaling sa Malacanang kung tuloy na matatanggal si Alan Peter Cayetano. At dahil ang susunod na regular na sesyon ng Kongreso, yung second regular Congress ng, ano na ba ngayon, 20th Congress, ay sa July 27 pa, sa State of the Nation address, kinailangan na tumawag ng special session ang presidente para magkaroon ng pagkakataon na matsugi, mapalitan ang Senate President. Now, ito ba ay
legal na pamamaraan sa pagtawag ng special session. Hindi. Kasi ang sabi sa ating saligang batas, Section 15, Article 6 ng 1987 Constitution, I quote, "The President has sole authority to call Congress into special session at any time to address urgent matters requiring immediate legislative action." Ano ba yung sinasabi nilang urgent matters requiring legislative action? Alam niyo bang nakakatawa? Yung enumeration ng kung ano itong mga urgent matters, hindi man lang kasama ang isang special budget para sa Mindanao. Ibig sabihin, walang plano na magpasa ng special budget ang administrasyon nito kasi nga siguro, yung mga biktima naman nasa teritoryo ng kalaban, so gantihan lang. Nung panahon ng Yolanda na hindi pinansin ni Noynoy, ni Mar Rojas ang mga pangangailangan ng mga biktima ng Yolanda, ginagawa ngayon ng Marcos Jr. sa mga biktima ng lindol dyan sa Mindanao. Kasi sa totoo lang, kung meron talaga siyang malasakit para sa mga taga Mindanao at tatawag siya ng special session, unang-una dapat sa agenda ang isang Malacanang certified emergency special budget for Mindanao rehabilitation. Wala namang ganyan. Nung panahon ng COVID, sinertify urgent ni Presidente at tumawag si Presidente Duterte ng special session para talakayin yung Bayanihan We Heal as One law na isang special budget na naglalaan ng karagdagang pondo para nga tayo ay makaharap sa COVID at magkaroon ng tamang COVID response. Hindi po yan kasama sa request ng Presidente para sa special session. Dahil sa kanyang isipan siguro, kalaban naman niya mga taga Mindanao, hayaan mo silang magdusa. Gaya ng pinagdusa sila ng mga